Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano ka nagbibigay ng pag-asa sa iba, lalo na sa iyong pamilya? Maalala ko, 2 pagkakataon sa buhay ko na aking ipinagyayabang lagi dahil sa karanasan na naranasan ko, sa hirap na naranasan ko na nagbigay sa akin ng kagalakan sa aking buhay. 2 beses. Una, minsan ako ay kisali sa isang marathon. Alam niyo naman ang marathon ay napakahaba. Pangalawa ay yung nung umakyat ako sa Mount Fuji sa Japan. Nang hirap umakyat. Pero itong 2 pagkakataon na ito, nung ako ay natapos, ay sobrang aking kagalakan. At ang kagalakan na ito ay aking ibinabahagi sa iba lagi. Yung karanasan. Dahil kakaiba. Importante dito yung makumpleto mo, matapos mo, maka-attend ka dun sa finish line, ay isang napakasarap na pakiramdam dahil meron kang na-achieve o naabot na isang mahalagang parte ng karanasan. At dapat ito ay ibinabahagi. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Maria Magdalena, nung nakita niya si Jesus at kanyang ibinalita sa mga alagad ni Jesus, hindi sila naniwala. Sa tuwa ni Maria Magdalena ay hindi pa rin siya naniwala. At yung 2 alagad na papunta sa Emmaus na bumalik at ibalita paano nila naranasan ang presensya ng Diyos dahil nakita nilang buhay ang Diyos, hindi pa rin naniwala yung 11 alagad. Kaya dito ay pinagsabihan sila ni Jesus. Siya ay nagalit, sabi nga nila, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ng kanilang puso. Nung ma-realize nila na buhay nga ang Diyos, pinagsabihan sila ng Diyos. Sabi niya, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. So itong matutunan natin, maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nakaabot sa isang oportunidad sa buhay natin na kung saan mahirap nga pero nalampasan natin. Alam natin na tayo ay sinamahan ng Diyos, tinulungan ng Diyos, dapat lang na ibahagi natin sa iba para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa ay magkakaroon ng pag-asa. Kaya ang hamon niya sa atin ngayon ay huwag nating itago yung karanasan natin na tayo ay biniyayaan ng Diyos, kundi ibahagi natin sa iba dahil ito ay nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng pag-asa at makikita nila na ang Diyos ay totoong buhay sa atin. At pag nakita nila iyon, ay nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay at magkakaroon sila ng buhay at pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At doon ay magagamit tayo ng Diyos na mailapit ang iba tungo sa Kanya. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Balikan natin, kailan ba tayo biniyayaan ng Diyos? Ang dami, di ba? Ngayon na nga lang yung katatapos na Lenten season, kita natin na meron palang buhay na maguli, na buhay ang ating Diyos. Kaya ibahagi natin ito, na buhay ang ating Diyos. Ito ang utos ng Diyos sa atin, ibahagi ang mabuting balita. At ano ang mabuting balita? Na siya ay buhay. Na siya ay buhay. Kapatid, kung tayo po ay na-bless sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating reflection ngayon, ay ibahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Isang mapag-apalang Sabado sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.